Maganda ho itong panukala ni Senator Robin Hood Padilla na kung saan ay kanyang isinusulong na i-phase out o i-demonetize ito hong pera natin, yung 1,000 piso. Kasi ito ho ay maituturing na panlaban po sa korupsyon o katiwalian dito po sa ating pamahalaan. Kasi karamihan ho o halos lahat ng mga korap na opisyal ng ating gobyerno hindi po nagtatago ng pera sa bangko eh. Kasi mahalata ho sila at maano sila, no? Ma-check at ma-monitor ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kasi di ho ba kapag nagdeposito ka ng at least 500,000 pesos ay inire-report ka kagad ng bangko sa AMLAC. So ito maganda ho itong panukala ni Senator Robin Hood Padilla at talagang ito kahit pa paano mga kababayan may mga senador pa rin talagang nag-iisip po, no? Bagamat ito hong si Senator Padilla ay di ba may mga kung ano-ano mga paninira ho rito at pagmamaliit. Pero ito at least nag-iisip kung paano ho malalabanan yung napakalawak na korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa. So maganda po yung kanyang panukala at ang sabi ho niya ay i-phase out o i-demonetize yung pinakamalaking pera natin, 1,000 piso, di po ba? Sa katunayan, meron din na hong may nagsulong na ho niyan, dating Finance Secretary na si Cesar Purisima, ang kanya nga ho tanggalin ho yung 1,000 pati yung 500. Tapos parang ang pinakamalaki na lang 200 pesos. Alam niyo maganda ho ito naiisip Ako pabor ho ako rito sa naiisip ni Senator Robin Padilla, kaya meron siyang panukalang batas dito. Kasi alam niyo ho, sa mga nakaraan, di ba, itong si Engineer Henry Alcantara, di ba nagsoli po ng pera, tapos yung iba pang opisyal ng DPWH at yung isang kontraktor, di ba, nagsoli. Kay Henry Alcantara, bilhin nyo, naka-freeze na po yung kanyang bank accounts. Nakapaglabas po siya ng 110 million pesos na cash. Ano ibig sabihin ho nito, mga kababayan? So, talagang kumpirmado at lumilitaw na halos lahat po, no? O ako, sa tingin ko, hindi halos Talagang lahat po ng mga magnanakaw, mandarambong, dito po sa ating gobyerno, ay nag-iipon po yan ng cash talagang may mga malalaking vault yan sa bahay at kung saan-saan tinrago. Yung iba naman may mga nagsasabi sa akin kumukuha po ng mahaling unit sa yung mga high-end na mga condominium na talagang mahirap po pasukin at hindi po pwede basta-basta puntahan ng sinuman at mga magnanakaw, akyat bahay, wala po. So, ganyan ho. Kasi maganda ho mga kababayan na talagang ako sa tingin ko kasi kapag halimbawa bibigyan mo ng sige ngayon 2026 sa June ipi-phase out natin itong tigi 1,000. Yung panukala po ni Senator Robin Padilla ay yung mula inilabas po na pera na tigi 1,000 mula 2020 hanggang 2025, yun ipi-phase out at hindi na po tatanggapin. Kasi may mga serial number ho ito na madali mamonitor. Naku, hindi na pwede yan. So, yung mula 2020 hanggang 2025, yung tigi 1,000. Kasi lahat naman lahat po ng mga mandarambong tigi 1,000 ang gamit ho niya ng pag-iipon Hindi po tigpa 500. Masyadong malaki ang bulto. Di po ba? So, tigi 1,000 piso yan, mga kababayan. So, maganda ho ito, na panukala ni Senator Robin Padilla. Eto, panoorin nyo mga kababayan kasi na-monitor ko yung kanyang interview at yung report sa SMN Live. So, may punto itong si Senator Padilla. At least talagang nakapag-iisip po kung paano tumulong na masawata itong korupsyon dito po sa ating pamahalaan. Eto, panoorin nyo mga kababayan itong report para po kay Senator Robin Padilla. Isa po ito sa talagang makatutulong para matugis at mahuli natin. At siyempre, mapigilan din po yung mga mandarambong sa ating gobyerno. Narito po ang pahayag ni Senator Robin Padilla sa isang report.
May mungkahi ang isang senador para agad makabawi ang taong bayan sa korupsyon sa flood control at national budget. Alamin ito sa report ni MJ Mondihar. Nanawagan si Senator Robin Padilla sa Bangko Sentral ng Pilipinas na i-demonetize ang lahat ng 1,000 peso bills na inisyu mula taong 2020 hanggang 2025. Ito ang laman ng kanyang Senator Solution No. 192 na bunga raw ng pagsasauli ng limpak-limpak na pera ng mga taga-DPWH na sangkot sa flood control anomaly sa Bulacan. Pati ng expose ni former Congressman Zaldico kung saan tampok ang mali-maletang pera na nauugnay sa irregularidad. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power. Malaking issue rin para kay Padilla ang pagbibenta ng gold deposits ng Central Bank ng bansa na ayon sa senador ay walang malinaw na impormasyon kung magkano at saan ibinenta. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. Batay sa pag-aaral ng senador, targeted na maapektuhan ng mungkahing demonetization. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papapalitan naman ng bagong BSP banknotes ang mga inilabas na bills kaya hindi raw ito magiging problema. Lahat ng pera ho, may serial number. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ho walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera, yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Kung ipatutupad, mapipilitang magpapalit sa bangko ang mga holder ng milyong-milyong piso. Nalilika naman ang paper trail na pwedeng sundan ng AMLAC at iba pang ahensya dahil ang 1,000 peso bills ay karaniwang ginagamit sa bribery, kickbacks at money laundering. Maaring mabawasan ang galaw ng dirty money sa targeted demonetization. Nagpapadala rin ito ng mensahe na hindi ligtas mag-imbak ng unexplained cash at maaring pumigil sa cash-based corruption sa hinaharap. Samantala, ayon sa ekonomistang si Cora Guidote, positibo ang mungkahing demonetization bilang hakbang kontra korupsyon. Gayunman, iginit niya na hindi ito maaaring basta ipatupad at kailangan dumaan sa tamang proseso. Anya, mahalaga ang malinaw at matapang na pamumuno ng Bangko Sentral sa ganitong hakbang. Nagbabala naman si BSP Governor Eli Remolona na ang demonetization ng high-value bills gaya ng 1,000 pesos ay magdudulot ng maraming pinsala kaysa benepisyo. Batay sa karanasan ng ibang bansa at sa dating trabaho niya sa Federal Reserve Bank of New York, ang biglaang pag-alis ng legal tender status ng malalaking denominasyon ay maaaring magdulot ng economic disruption at abala sa publiko. Noong nakaraang buwan, minungkahi ni former Finance Secretary Cesar Purisima na i-demonetize ang 1,000 at 500 peso bills para sugpuin ang korupsyon. Pero kung gusto ng publiko na agad maka-rest back sa talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan, mungkahi ni Senator Padilla, Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako ay nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Action na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Yan po ang report, no? At sinasabi, maganda ho, yung panukala, kayo ho, pabor ho ba kayo? Ako, alam nyo, hindi ho sabihin natin, hindi po maapektuhan ho rito yung mga lehitimong negosyante. Kasi yung mga negosyante na yan, yung mga lehitimo na mga milyonaryo, bilyonaryo, yung pera po niya nasa bangko eh. At walang question po, no? Kahit na maglabas-pasok ang pera nila sa bangko, siyempre may mga lehitimo silang negosyo eh. O di po ba? Yung mga pangkaraniwang mamayan, na pwede kong kahit na mag-deposit ka ng mga mahigit sa 500,000 pesos at itimbre ka sa AMLAC, wala po kung ang pinanggalingan ng pera ay legal at nasa tamang pamamaraan. So maganda ho ito kasi talagang yung mga mandarambong lang naman ho ang ginagawa. Maganda ho sa lalo madaling panahon sana. Siguro magbigay ka ng 6 na buwan, okay na po yun, di po ba? At siguradong lalabas po yung pera ng lahat. Ayon nga sa report mga kababayan, yung inilabas na pera ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay hindi raw po umiikot ng todo dito sa ating bansa. Ang sinasabi,
Ewan ko lang ho kung ito, sana kumpirmahin ito ng ano no, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay nasa 1 trilyon di umano ang nakatago ho, mga kababayan. So hindi po umiikot sa ating ekonomiya itong na perang ito na tinatayang nasa 1 trilyon. Bakit to? Siyempre tinatago ho ito ng mga mandarambong o kung saan-saan sa kanilang mga tahanan o kung ano man, kasi hindi pa pwede talaga nila i-deposit mga kababayan. At yung iba naman, ang ginagawa, pag makikita nyo naman pag bibili ho ng mga sasakyan ng mga yan, cash ho kaagad Dapat nga ho, maghigpit din ho sa mga dealer car dealer, na magkano ang binayad niyan. Kung cheque, malabo ho Cash ho talaga. Dapat inire-report ho nila yan sa BIR at sa ating gobyerno. Tapos yung iba naman ho, mga kababayan, may mga kilala ko na nag-i-invest po sa paintings, o yung mga mamahalin po ng mga 20 million, 50 million, depende ho. Tapos yung mga alahas diamonds, kung ano-ano. Kasi hindi ho sila pwede mag-invest ngayon sa kotse, bistado sila. Yung mga bahay, bistado rin ho mga kababayan, madali makita Kaya yung iba ho ang ginagawa talagang kung saan-saan na itinatago yung pera. Gagawa po ng vault na malaki sa kanilang bahay na parang bangko, di ba? At andon yung mga cash. Pero ngayon ho, wala ho, maluwag ho rito sa atin Di ba? Dapat check nagpagawa ka ng malaking bahay sa mga malaking subdivision billion ho ang halaga. Saan mo kinuha ang pera? Mga kababayan. So, yun ho, napakaluwag ho dito po sa atin. Kaya lang, ang tanong ho rito, lulusot ho kaya. Ito, bukod ho kay Senator Robin Padilla, mga kababayan, ay naunang nagpanukala na rin, ito pong si dating Finance Secretary Cesar Purisima. Ito. At nakusan, ang sabi niya, i-demonetize o i-phase out, mas madali pawalang bisa, itong mga high denomination bills. Yung kay dating Finance Secretary Purisima, yung gusto niya ho 1,000 note, yung tig 1,000 piso. Mga kababayan, ay pati yung 500 pesos. So lahat ng malaki kasi pag nag 200 pesos sila, baka isang buong truck na yun, ilang milyon lang ho yun, di ba? So ako, naniniwala ako rito mga kababayan, kasi pati yung mga, halimbawa, yung mga suhulan, di ba? Kung 200 pesos lang malaki. Susuhulan mo ng 10 milyon isang opisyal o isang politiko. Gaano kalaki yon? Ilang maleta yon? Di po ba? Ako, naniniwala ako rito. Kasi sabi po ni dating Finance Secretary Cesar Purisima, na ganoon din po ang argumento at layunin ni Senator Robin Padilla, na ito po ay pwedeng panlaban sa korupsyon at siyempre mga malakihang kasi mahihirapan ho natin dito yung mga mandarambong kasi hindi ho talaga nila pwedeng idaan sa bangko. Yun ho. So kanina sa report ay 'di ba, sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas makasasama raw po, kailangan pag-aralang mabuti at maaring makasama raw po sa ekonomiya itong pag-demonetize o pag-phase out sa pera natin, yung tig 1,000. Yan po yung sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si BSP Governor Eli Remolona. Pero Governor, Bangko Sentral ng Pilipinas, ito hong nangyayaring katiwalian sa ating bansa, di ba nakasama? Grabe ho, walang investor na gustong maglagak ng investment o puhunan dito po sa ating bansa. O dayuhan man o maging lokal. Lahat po sila ay nag-aantabay sa magiging takbo po ng investigasyon at kung sino ba yung mga mapaparusahan na mga politiko at iba pang opisyal ng gobyerno. Di ba nakasama ho sa ating ekonomiya? Di ba? O yun ho, sabihin natin makaka-apekto kung i-demonetize o i-phase out itong pera. Pero mas malaki ho ang epekto dito po sa nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno. Ito, may binabanggit ho itong si dating Secretary Purisima na ito, may mga ginawa na ho ito ng iba pang mga bansa. Ito, tulad ho ng mga bansa sa India, Singapore at Canada.
na kung saan ay ginamit ho nila itong demonetization para labanan po ang krimen. So, maganda ho ito kasi, di ba, kapag biro mo, yung tigda 200 lang ho ang magiging ang pinakamalaking pera eh. Talagang bulto-bulto ho mga kababayan eh. Ilang tonelada yan kapag nagbibigay ng pera. So, yun ho. At ang pinakamainam ho rito, mga kababayan, talagang siyempre, maaaring ang gawin ho niyan ay, di ba, halimbawa, bago i-demonetize, kasi hindi naman pa pwedeng biglaan eh. O halimbawa, 6 months. Baka ang gawin ho niyan, mga kababayan, magpapalito sila ng ng pera. Tama, yung, di ba, sa mga kung saan man, halimbawa, itong sa panukala ni Purisima, yung 6 months, halimbawa, bibigyan kayo ng period. Yung mga itong pera na ito, sa tulad ng binabagito ni Senator Robin Padilla, mula 2020 hanggang 2025, ipalit nyo sa loob ng 6 na buwan. Ipalit nyo na sa mga bangko. At siyempre, ang mga requirements rito, kinakailangan magbigay po ng ng ID. Halimbawa, meron ako rito may naitatago ko rito 10 milyon na gawa noong 2020 at halo-halo hanggang 2025, ipapalit mo sa bangko ng 10 milyon. Kukunan mo ng ID. So, check natin sino nagpapalit. Baka iniutos lang, hindi pa pwede. Maiimbestigahan. Madali. At magiging armaso ito ng gobyerno para po sa mas mabilis na paglaban po sa katiwalian dito po sa ating bansa. So maganda ho ito mga kababayan, at ako naniniwala ko rito na sana ay ikonsidera po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At kaya lang ho, ito ho ang tanong. Baka naman hindi ho ito palusutin ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa may mga maapektuhan na mataas sa tao. Ito ho, dito ho masusubok kung ito hong si Pangulong Marcos Jr. ay na talagang siya po ay seryoso sa kampanya laban po sa korupsyon o katiwalian dito po sa ating gobyerno. Isa po ito sa sa magandang hakbang, kasi bukod do sa mga pagsusulong na makasuhan, maipakulong, ito pong mga mandarangbong sa ating gobyerno, yung pera ho, kasi ang ginagawa ho nila, pinagyayabang ho, di ba, ni Jose Claire Castro na marami na raw po nagsole. Magkano lang ho, bariya lang po yung mga naisole. Trilyon po ang sinasabing nawala sa kaban ng bayan. Bilyong-bilyong piso at aabot sa trilyon ang nawala. So, magkano lang, bariya lang po yan. So, maganda ho rito, mabubulabog ho itong mga mandarambong talagang, paano nila ipapalit yung pera? Yung nakatambak po sa kanilang mga tahanan. Yun po ang maganda. Kasi pag nakita naman yung kanilang SALN, di ba? Yung Statement of Assets and Liabilities, wala ho Parang napakahihirap po ng mga politiko natin, ng mga opisyal ng gobyerno, pero santambak ho yung pera sa kanilang mga bahay. Di ba? Yung sa kanilang mga pinagtataguan. So, yun po. At sana pangunahan mismo at may panukalang batas nga itong si Senator Robin Padilla. Ako naman, hindi na siguro panukalang batas kailangan dito Kung talagang totoo na itong si Pangulong Marcos Jr. ay seryoso na labanan po yung korupsyon dito po sa ating gobyerno, isang utos siya lang ho yan, executive order sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sige, i-phase out mo yung itong pera na ito mula 2020 hanggang 2025, at sa loob ng 6 na buwan bibigyan ng pagkakataon ang lahat na maipapalit yung kanilang mga pera. Nako, siguradong magkakaano yan, talagang lahat po yan ay ninervyos yan at hindi malaman kung ano ang gagawin nila dito, mga kababayan. So, kaya lang, pag hindi ito nagawa ng Pangulo, maaaring meron po siyang baka kinatatakutan o pinangambahan. O baka siya marami rin cash. So, President, maganda ho ito, patunayan nyo na hindi ho kayo isa dito po sa mga nag-iimbak ng napakaraming pera, ng bulto ng pera,
Kasi, di ba, may mga aligasyon na nag-deliver sa inyo, di umano, di ba, itong si Saldico, sa bahay ni Speaker, dating Speaker Romualdez, at din po di umano sa inyo, ay mga aligasyon na yan, no? Patunayan nyo na mali ang mga aligasyon. Ito ho, sige, i-demonetize natin, i-phase out yung pera mula 2020 hanggang 2025 sa loob ng 6 na buwan. Bibigyan kayo na, siguro sapat na panahon na yun, 6 na buwan, para ipapalit yung pera. Kasi kung legal naman yan, hindi kayo matatakot. Ipapalit, meron ako 10 milyon sa bahay. Ito, bigay ka ng ID. Okay, iba, i-deposit nyo na lahat ng pera. Di po ba? At makialam, mamomonitor kayo ng AMLAC kung illegal, kung galing po sa masama yung pera. So, kayo ho, anong masasabi nyo ho rito sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, dito po sa panukalang ito ni Senator Robin Padilla at naunang ipinanukala na rin mismo ni dating Finance Secretary Cesar Purisima. Mas matindi nga yung kay dating Finance Secretary, pati yung 500 pesos i-demonetize o i-phase out na. Yung mga may period lang ho. Kay Senator Padilla, tig 1,000. Kasi bagay, makikita nyo naman ho, di ba, yung ipinresenta na pera, yung kay Henry Alcantara, 110 million pesos na cash. Puro tig 1,000 Di ba? Talagang mag-iimbak ko sila, puro tig 1,000. Biro mo, naka-freeze na po yung accounts. Bank accounts ni Henry Alcantara, iba pang opisyal ng DPWH, di ba? Mayroon pa isang nagsole. Tapos yung isang contractor. Biro mo, nakapagpalabas pa ho, nakapag-produce po sila ng cash. So talaga maliwanag po na meron ho silang iniimbak na pera na cash. Kasi ganyan naman talaga yung mga transaksyon Karamihan sa mga ganyan, mandaramang hindi gumagamit ng credit card. Pag may bibilin, cash. Makikita mo ho yung nakikita ko ng mga contractor at yung mga opisyal ng gobyerno hindi po nagwa-wallet Nakabulsa, tapos yung tangkas ng isang, di ba, yung tigi 1,000. Magkano halaga no? 100,000 di ba? Nakabulsa lang yan, 100,000. Pag may bibili, huhugot, kapal. Mga ganyan, talagang hindi po nag-credit card. Kasi makikita ho sila, di ba? Magkano lang ba ang sweldo? So, madali ma-check. Kayo ho, ano po masasabi nyo ho rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating issue na pinag-uusapan. Okay, para po siguro at tulungan ho natin si Senator Robin Padilla na maipuso itong panukalang ito. Sabi nga ni Senator Robin, imbis na mag-rally-rally ho tayo kung ano man, ito ipanawagan natin sa Malacanang, sa Pangulo, na isulong itong panukalang pag-phase out o demonetize o ipawalang bisa yung pera, yung tig 1,000 piso mula po taong 2020 hanggang 2025 para mapilitan yung mga mandarambong na ilabas po yung pera at mahuhuli ho sila dyan. At sa mga susunod pa ho, mga kababayan, na mga mangyayari, di ba, talagang maiiwasan ho. Ito hindi lang ho dito sa Pilipinas kung sakasakali. Nangyari na raw po yan sa Singapore, sa India at sa Canada na ginamit para panlaban sa krimen at siyempre matindi ho dyan sa korupsyon. Okay, so sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Happy New Year At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating channel. Muli, ako po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat. Happy New Year!